Ang tinatawag na pagkakaibigan ng Russia at China ay muling nahaharap sa isang balakid. Power of Siberia, 2. Power of Siberia, 2. Power of Siberia, 2 pipeline. Posibleng game changer ba ito para sa Russia? Ngayon, tungkol ito sa malaking gas pipeline na inaasahang magliligtas sa Moscow. Ekonomiya, iniiwan ni China si Putin sa pamamagitan ng pag-atras sa kasunduang ito tungkol sa pipeline. Matapos talikuran ang Europa at pumabor sa Beijing, napagtanto ni Putin na baka hindi ganoon katibay ang kanyang backup na plano. Ano ang epekto nito sa relasyon ng Russia at China? Ay dito na ba't pariking huling pako sa kabaong Russia? Ngayon, susuriin natin ang isa na namang malaking bitak sa sugatang relasyon na ito. Tatalakayin natin ang issue ng pipeline, ang kahulugan nito para sa Russia, at kung bakit tila sinisira ng China ang natitirang magandang ugnayan nila sa Moscow. Tara, simulan na natin. Ang Power of Siberia 2 pipeline ay isang malaking proyekto na matagal nang pinaplano at ginagawa. Ito na sana ang pinakamahalagang proyekto ng kanilang walang hanggang partnership. Isang dambuhalang bakal na parang pusod mula sa nagyayelong gas fields ng kanlurang Siberia, dumaraan sa Mongolia papuntang mga merkado ng hilagang China. Dapat itong magdala ng 50 bilyong kubikometro ng gas taon-taon bilang kapalit ng dating binebenta ng Rusya sa Europa. Ngayon, matapos ang buwang diskusyon, tahimik na iniiwan ng Beijing ang mahahalagang detalye ng kasunduan. Nang dumating si Putin sa Beijing nitong Oktubre, tiniyak ng Kremlin na makuhanan ng kamera ang bawat ngiti at pakikipagkamay niya kay Pangulong Xi. Sa karaniwang estilo ng photo op, hindi sila mapaghiwalay. Pinag-usapan nila ang pipeline at tinawag pa nilang legal na obligado ang bagong kasunduan. Ipinakita ng state media sa Moscow bilang tagumpay na patunay na may makapangyarihang kaibigan pa rin ang Russia. Nang tinanong ng mga reporter ang tungkol sa halaga, babayaran ng China, pinagmumulan ng pondo at petsa ng simula ng konstruksyon, walang malinaw na sagot mula sa Moscow dahil wala talagang sagot. Tumanggi talaga ang China mag-commit sa presyo ng gas. Tumanggi itong mag-commit sa pamumuhunan sa pipeline at tumanggi rin itong mag-commit sa schedule ng construction ng nasabing pipeline. Halos umatras na sila sa tatlong mahalagang bahagi ng proyekto. Kaya parang hindi na ito proyekto. Ewan ko sa'yo, pero para sa akin, hindi iyon isang kasunduan. Isa iyong magalang na pagtanggi na binalot lang sa diplomatikong pananalita. Para sa Beijing, negosyo lang ito. Para sa Moscow, usapin ito ng kaligtasan at pangangailangan. Hindi talaga kayang mabuhay ng Moscow nang wala ang pipeline na ito. Bakit? Nawala agad ang merkado ng gas ng Rusya sa Europa matapos nilang salakayin ang Ukraine noong 2022. Sa ilang buwan lang, nabura ang dekada ng kanilang pamamayani. Ang European Union, dating pinakamalaking customer ng Rusya, ay agad nagbawas ng pag-aangkat, nagtakda ng price cap, at nagtayo ng bagong terminal para kumuha ng gas mula sa ibang bansa. Ang Moscow ay mula sa pagbibigay ng mahigit 100 at 30 bilyong kubikong metro ng pipeline gas sa Europa, naging halos wala na lang. Isinara o sinabotahe ang Nord Stream at ipinagbawal ng Western Exchange ang mga kontrata ng enerhiya ng Rusya mula sa halos dolyar. 60 bilyong kita kada taon bumaba. Ito sa mga 18 bilyon pagdating ng 2024. Malaking butas sa badyet ng Kremlin ang iniwan nito, buwis sa export at kita sa enerhiya ang nagpapondo sa operasyon, infrastruktura, kalusugan at edukasyon. Bumababa ang presyo ng langis at benta ng gas. Kaya kailangan ng Russia ng mamimili. Mukhang perpektong sagot dito ang China. At sa loob ng ilang panahon, ganon nga ang nangyari. Pinalaki ng China ang pagbili nila sa pamamagitan ng Power of Siberia pipeline. Kaya naging pinakamalaking consumer ng gas ng Russia ang China. Noong 2024 higit sa 1/4 ng pipeline gas exports ng Russia ay napunta sa China. Kahit dumadami, hindi pa rin nito natutumbasan ang dating binibili ng Europa, kaya patuloy sinusubukan ng Russia na dagdagan ito. Mas mababa talaga ang presyo dahil sa matinding negosasyon ng China. Mas mura ang bayad nila kada unit kaysa Europa, at pabor sa mga industriya nila ang mga kasunduan. Habang bukas ang Moscow sa alyansa, iba ang China. Hindi sila bumibili ng gas para makipagkaibigan. Layunin nito ay makuha ang pinakamababang presyo. Parang ginagawang biolin lang nila ang Rusya. Ngayon, habang minamadali ni Putin ang bagong pipeline para makabenta ng mas maraming gas sa China, naaamoy na ng Beijing ang kanyang desperasyon kahit malayo. Kapag handa na ang Rusya pumirma, gusto munang pag-usapan ng China
ang mga formula sa presyo. Tuwing sinasabi ng Moscow na pwede na tayong magsimula ng konstruksyon, sinasabi ng China na titingnan muna natin kung paano uunlad ang merkado. Masterclass ito sa pakikipagnegosasyon kapag alam mong walang ibang opsyon ang kabilang panig. Maaaring magsalita ang mga ehekutibo ng Gazprom tungkol sa kooperasyon pero hindi naloloko ang Beijing. Hindi kasing kailangan ng China ang power of Siberia 2 kumpara sa Rusya. Bumabagal ang ekonomiya ng China. Kaya ilang taon nang sinusubukan ng Beijing na pag-ibahin ang pinagkukunan ng enerhiya nito. Bumibili sila mula gitnang Asya, gitnang Silangan, at Estados Unidos ng likido. May pagpipilian ang China, Rusya. Sila, wala. Ano ang mangyayari kung hindi patas ang relasyon tapos malamig pa ang ekonomiya? Ito ang nakikita natin ngayon. Tahimik na pagbagsak na kunwari pag-unlad. Ang anunsyo ng Moscow sa binding memorandum ay dapat magmukhang malaking tagumpay. Sa halip, inilantad nito kung gaano talaga kahina ang posisyon ng Rusya. Maging ang mga analyst ng Rusya ay aminadong pribado na walang nagbago. Sabi nila, ang pipeline ay PowerPoint project lang. Maganda ang graphics pero walang pondo. Kung sakaling maitayo man ito, at malaking kung iyon, ang pinakamaagang pagde-deliver ay maaaring magsimula sa 2,030 siguro, 2,031. Pero kahit ganoon, aabutin pa ng 5 taon bago ito umabot sa buong kapasidad. Sa madaling salita, baka hindi pa makakita ng totoong kita ang Rusya mula sa proyektong ito hanggang kalagitnaan ng 2030 sa parang habang buhay na iyon sa lagay ng enerhiya ngayon. Posible nang may lumilipad na Tesla si Elon Musk sa hinaharap. Samantala, habang patuloy na sinusubukan ng Rusya na akitin ang China, napalitan na ng Europa ang gas mula sa Rusya. Ang liquefied natural gas mula Estados Unidos, Qatar at Norway ang tumutugon sa kakulangan. Sa madaling sabi, naka-move on na ang Europa pero hindi pa ang China. Ngayon, naiipit ang Rusya, umaasa sa ilusyon ng demand na posibleng hindi na dumating. Dito pumapasok ang irony. Binase ng Kremlin ang estratehiya ng ekonomiya nito pagkatapos ng digmaan sa ideyang kaya nitong lumipat sa silangan. Sabi ni Putin, kung ayaw ng Europa sa gas natin, ibebenta sa Asya. Pero hindi naman bumibili ang Asya, lalo na sa presyong gusto ng Rusya. Sabi ng Beijing, kukunin namin ang gas ninyo kung mura at kung kailan namin gusto. Naipit ang Rusya sa pagitan ng kayabangan at kahirapan. Kailangan ng China nito, pero kailangan din nito ng kita. Kaya hindi rin nito kayang ibigay lahat ng gusto ng Beijing. Iyon ang nagpapaliwanag sa mga pagkaantala at pagtigil dahil sa sobrang taas na presyo. Pag-usapan natin ang politika rito. Dahil hindi lang ekonomiya ang dahilan ng drama sa pipeline na ito, ipinapakita nito kung gaano kahina ang alyansang ito. Nang inanunsyo ni Putin at Xi ang walang hanggang partnership noong Pebrero 2022, tila ito'y bagong kaayusan sa mundo. Dalawang higanteng magkasangga laban sa kanluran, lumagda ng kasunduan sa kalakalan, enerhiya at depensa. Inilarawan ng Chinese state media ito bilang pagsilang ng multipolar na kapangyarihan, habang tinawag ng Kremlin na pagkakaibigang nakaukit sa bato. Pagkatapos ay dumating ang digmaan. Noong una, sinuportahan ng Beijing ang Russia sa United Nations, tumangging kondenahin ito at bumili pa ng mas maraming langis para tulungan ang Moscow. Habang tumatagal ang digmaan at bumabagsak ang ekonomiya ng Russia, nag-iba ang tono. Nilimitahan ng China ang military export. Iniiwasan ang sekundaryang parusa at siniguradong ligtas ang malalaking bangko sa pagtulong sa Russia laban sa mga restriksyon. Sa publiko, magalang pa rin ang pananalita pero lumayo na sila sa pribado. Ngayon, malinaw na kung sino ang nangunguna. Hindi nakapantay ng Russia ang China. Ngayon, ito na ang nagpapautang, bumibili at mas nakatataas na kasosyo. Lumalabas na ngayon ang hindi pagkakapantay sa bawat negosasyon. Halos isang dekada nang natatagalan ang usapan sa Power of Siberia 2. Noong 2019, nang magsimulang magbomba ng gas ang unang pipeline, ipinagyabang ng Moscow na epektibo ang pagtutok nila sa Asya. Kahit noon, nakipag-areglo ang China para sa malaking diskwento, mga 25% na mas mababa kaysa binabayaran ng Europa. Ayon sa mga analyst, istrinaktura rin ng Beijing ang kontrata para kailangan lang nilang bayaran ang gas na talagang kailangan nila. Malaking tipid ang nakuha ng China, habang napilitan ang Rusya na umasa ng hindi patas. Ngayon, sa Power of Siberia 2, pinipilit ng Beijing na mas ibaba pa ang presyo. Ayon sa mga nasa industriya, nais ng China na makuha ang bagong gas sa presyong halos katulad ng binabayaran nila sa gas mula gitnang Asya, na isa sa pinakamura sa mundo. Malaking bangungot ito sa Gazprom na
Nabawasan ng halos kalahati ang export kita mula 2022, alam ito ng China, at ginagamit ang oras bilang panangga. Habang naghihintay ang Beijing, lalong nagiging desperado ang Rusya. Nang bumisita si Putin kay Xi noong Mayo at Oktubre, tumanggi ang mga opisyal ng China pumirma sa kasunduan sa pipeline dahil nais nila ng updated na pag-aaral sa presyo. Ang ibig sabihin niyan ay pinapatagal nila ang proseso hanggang sa sumuko ang Moscow. Pare-pareho ang nagiging resulta ng bawat pagbisita. Mga mainit ng ngiti, malalaki ang pahayag pero walang progreso. Maging ang Mongolia, na dadaanan ng pipeline, ay nawawalan na ng pasensya. Matagal nang ipinangako sa Ulaanbaatar ang mga trabaho sa konstruksyon at mga bayad sa transit. Pero dahil laging nade-delay ang proyekto, nauubos na ang pasensya nila sa mga pangakong iyon. Bilang maliit na bansa sa pagitan ng dalawang higante, malinaw kung sino ang nagpapabagal. Kaya ngayon, kailangang mamili ang Rusya. Pwede nitong tanggapin ang nakakababa ng dignidad na alok ng China o hayaang mawala ang engrandeng pipeline project nito. Parehong masakit ang bawat pagpili, kaya mahalaga ang salitang muli sa pamagat sa ibaba. Hindi ito unang beses na nagpapanggap na magkaibigan sina Rusya at China sa kamera, pero palihim na nagtatraydoran. Headline lang ang pipeline, pero ang tunay na kwento ay dahan-dahang nagkakahiwalay ang China at Rusya. Sinasaklaw nito ang kalakalan, diplomasya, akademya, at wika ng pamahalaan. Hindi lang ito simpleng hindi pagkakaunawaan, kundi mabagal at sinadyang pagguho ng relasyong mula simula ay nakabatay sa kapakinabangan, hindi sa tiwala. Tuklasin natin ito sa mas malalim na antas at tingnan kung gaano talaga kalala ang sitwasyon. Magsimula tayo sa kalakalan. Matapos ang record-breaking na pag-angat noong 2000 at 22 at 2000 at 23 kung saan parehong ipinagmamalaki ng dalawang bansa ang makasaysayang taas ng kanilang kalakalan, ngayon ay papunta na sa maling direksyon ang mga numero. Noong unang kalahati ng 2000 at 25 bumaba ng 15% ang kalakalan ng China at Rusya. Hindi lang yan basta saglit na pagbaba, kundi isang pagwawasto. Ang pinakamalalaking pagbagsak ay nasa mga sektor na dati sumisimbolo sa kanilang estratehikong pagtutulungan. Apektado ang export ng metal, kahoy, at makinarya ng Rusya. Ang mga pabrika na gumagawa para sa mamimiling Chino ay nagpapabagal ng produksyon o nagsasara. Ang mga kumpanyang dati nagdiwang ng bagong merkado sa China ay ngayon ay may kinanselang order at punong bodega ng hindi nabentang produkto. Banayad pero malinaw ang mensahe ng Beijing. Nagdi-diversify ito. Pinapalitan ng mga kumpanyang Sino ang mga supplier mula Russia ng mas mura at mas matatag na partner sa Timog Silangang Asya, Latin America at Africa. Tinitiyak ng Beijing na walang partner ang makokontrol dito. Makatuwiran ito sa ekonomiya, pero babala ito sa politika. Sinabi ng China sa Russia na kaya nila itong palitan kahit kailan, na masakit para sa Moscow. Inaasahan nilang kalakalan sa China ang magsisilbing lifeline at patunay na kaya nilang mabuhay at umunlad sa kabila ng parusa ng kanluran. Ngunit ipinapakita ng datos ang kabaligtaran. Bumababa ang pag-aangkat ng China mula Rusya, habang tumataas ang pagdepende ng Rusya sa China para sa electronics, sasakyan, at makinarya. Hindi ito patas na pakikipag-partner. Isang direksyong kalsada lang ito kung saan si Beijing ang nagmamaneho at si Moscow ay nakaupo lang, pero malinaw na hindi siya ang may hawak ng manibela. At nandyan pa ang issue ng mga metal. Isang dagok na tahimik na dumating, pero talagang parang martilyo ang tama. Sa loob ng maraming taon, nag-aalok ang China ng mga lihim na subsidya sa mga pag-aari nitong kumpanya ng estado na nag-aangkat ng mga metal mula sa Rusya. Hindi ito pampublikong polisiya, pero alam ng lahat. Dahil sa mga insentibo, nagpatuloy ang pag-export ng aluminum, tanso at nikel ng Rusya kahit may parusa mula Europa at Estados Unidos. Kung walang subsidya, hindi kakayanin. Nakakabili lang ng Russian metal ang mga Chinese dahil ginawang kapaki-pakinabang ng estado. Kamakailan, pinutol ng Beijing ang koneksyon. Walang anunsyo, babala o paliwanag. Biglang nawala ang mga subsidiya. Sinabihan ang mga kumpanyang Chino na bumili sa full market price magdamag. Agad ang resulta. Bumaba ang order, nawala ang kita, at naghahanap ng bagong mamimili ang mga producer mula Russia. Pero nabigo sila. Pinatunayan ng desisyong iyon ang kahinaan ng economic alliance. Kung wala ang Beijing, muntik nang bumagsak ang industriya ng metal ng Russia. Nagbabawas ng produksyon ang mga smelter sa Siberia. Nahihirapan ang mga kumpanya ng pagmimina na magpasahod at pumapasok na ang mga lokal na pamahalaan para magbigay ng agarang tulong. Mabagal ang pagbagsak na natatakpan ng propaganda
at maling pag-asa. At hindi lang ito tungkol sa ekonomiya, mahalaga rin ang pampulitikang senyales. Sa pagbisita ni Putin sa Beijing, noong Mayo 2024, maingat ang pagpapakita sa publiko. Ang mga bandila, pakikipagkamay, at piging ay para ipakita ang pagkakaisa. Pero sa inilabas na pahayag, may isang salitang nawala. Walang hangganan. Ang pariralang iyon ang naging pundasyon ng relasyon nila mula Pebrero 2022 nang ideklara ng dalawang pinuno na walang hangganan at limitasyon ang kanilang kooperasyon. Layunin nitong takutin ang kanluran at ipakitang nagkakaisa ang Moscow at Beijing laban sa impluwensya ng Amerika. Kamakailan, nawala ito sa teksto at pinalitan ng mas malambot at may distansyang pananalita. Sabi ng China ngayon, ang hindi pakikialyado at hindi pakikipagbanggaan. Hindi lang ito diplomatiko, kundi mga kodigo rin sa playbook ng Beijing. Ito ay senyales ng pag-iingat. Hindi kami sasama sa pagbagsak ninyo. Binago ni Xi Jinping ang pagtawag niya kay Putin. Dati, tinatawag niya itong pinakamalapit na kaibigan. Ngayon, tinatawag na lang niya itong mabuting kaibigan at kapitbahay. At hindi iyon nagkataon lang. Sa diplomasya, bawat salita ay mahalaga. Malinaw na lumamig ang tono ng China na nagpapakita ng mas malalim na realidad. Ayaw ng Beijing madamay sa gulo ng Moscow. Hinaharap ng China ang paghina ng ekonomiya. Tumataas na kawalan ng trabaho ng kabataan at presyon mula sa kanluran sa kalakalan. Ang labis na paglapit sa Russia ay magpapalala lang ng mga problema. Nirerekalkula ni Xi at pinapanatiling buhay ang pagkakaibigan sa kamera, pero nilalayo ang tunay na pulisya. Makikita mo rin ang distansyang iyon sa akademikong mundo ng China. Noong 2022 ang mga Chino, iskolar na pumupuna sa Rusya ay may panganib masensor o maparusahan. Maliwanag ang opisyal na paninindigan. Dati, kaalyado ang Rusya at kalaban ang kanluran, ngunit pagdating ng 2024 nawala na ang pagbabawal na iyon. Sina Feng Yuzhen at Shen Dingli ay nagsimulang magsulat ng sanaysay na nagbababala na tiyak na mabibigo ang digmaan ng Rusya sa Ukraine at dapat iwasan ng Beijing ang madamay sa gusot. Bago mo sila ihambing sa paborito mong Redditor, tandaan na hindi basta-basta ang mga akademikong ito. Sa China, ang mga iskolar ay madalas nagsasalita ng nais ng Estado at pinapayagan silang magpahayag ng mga nais paniwalaan ng pamunuan. Kapag binatikos na nila ang Moscow, senyales ito na inihahanda ng gobyerno ang publiko sa pagbabago. Ginagamit ito ng China para subukan bagong naratibo bago gawing opisyal na polisiya. Ngayon, malinaw ang mensahe nila. Pabigat na ang Russia. Ayaw ng Beijing na itali ang kapalaran nila sa isang bansang lumulubog dahil sa parusa, pagkatalo sa digmaan, at internasyonal na pag-iisa. Unti-unting tinuturuan ng China ang publiko na makita ang Russia bilang babala, hindi bilang makapangyarihang kaalyado. Kasabay nito, umaaksyon na rin ang negosyo sa Beijing. Nire-review ng malalaking kumpanyang konektado sa estado ang kontrata nila sa mga kumpanyang Ruso. Ang mga higanteng Chino, gaya ng Minmetals at Narinco, kilala sa kalakalan at depensa, ay tahimik na nire-review ang kanilang mga kasunduan sa supply. Ilang review ay nauuwi sa kanselasyon, ang iba naman ay nagdudulot ng bagong estratehiya sa pagkuha ng supply. Ang mga order ng tanso na dating para sa Rusya, ngayon ay napupunta sa Chile at Peru. Ang dating nickel mula Siberia ay ngayon inaangkat na sa Indonesia. Pati military suppliers, iniiwasan na ang parts mula Rusya. Mas pinipili nila ang mas ligtas na opsyon mula South Korea o Turkey. Hindi ito mga dramatikong anunsyo, kundi tahimik na technical na pagbabago na nagpapakita ng mas malalim na pagbabago. Narito ang isa pang tahimik na hakbang mula Beijing na nagpapakita ng direksyon ng mga pangyayari. Ayon sa mga ulat, itinigil na ng China ang pagbibigay sa Rusya ng mga high-precision na makina, ang uri ng kagamitan na labis na kailangan ng Moscow para mapanatiling tumatakbo ang kanilang mga industriya. Matagal nang umaasa ang mga pabrika ng Rusya sa teknolohiyang Chino bilang kapalit ng makinang kanluranin na nawala dahil sa parusa. Ngayon, natutuyo na ang supply. Ayon kay Irdar Nuryov, may-ari ng malaking pabrika sa Rusya, halos imposible nang mag-import ng high-precision na kagamitan mula China. Ang mga makinang dating may 3 micron na katumpakan ay hindi na makuha ngayon maliban kung may espesyal na export license na halos wala ng kumpanyang Ruso ang nakakakuha. Ayon kay Ryov, naging bangungot ang pag-export ng mga nabiling makina dahil laging may bagong hadlang
at insidente mula sa mga opisyal ng China sa bawat hakbang. Bagamat maliit, mahalaga ang detalyeng ito. Hindi lang pinapabagal ng Beijing ang kalakalan, pinahihigpitan pa nito ang kontrol at nilalayo ang sarili sa kasosyong pabigat na imbes na asset. Ang bawat hakbang ay nagdadala ng tahimik ngunit malakas na mensahe. Mas mahalaga sa Beijing ang katatagan at global access kaysa katapatan sa Moscow. Ang dating matatag nilang pagkakaibigan ay naging puro praktikalidad na lang ngayon. Nagkukunwari ang Rusya na walang nagbago at tinatawag pa rin ng Kremlin media na makasaysayan ang kanilang relasyon. Pinupuri pa rin ni Putin ang estratehikong koordinasyon. Parang walang saysay ang malalaking salitang yan kapag nakita mo ang mga numero, polisiya at tono. Sa maliliit na detalye, kita ang distansya. Nagrereklamo ang mga bangko ng Rusya sa mabagal na bayad mula sa China. Ang mga cross-border trade settlement na dati ay ilang oras lang, ngayon ay umaabot na ng ilang araw o kahit linggo. Mas madalas na ang inspeksyon ng customs ng China, lalo na sa ipinagbabawal na produktong kunwaring civilian export. Sinasabi nilang regular lang ito, hindi opisyal, paalala ito kung sino ang may kapangyarihan. Unti-unting hinihigpitan ng Beijing ang tali, paisa-isang hakbang. Hindi ito to, ito nagdulot ng alitan. Pero ipinaalala sa Moscow ang kontrol. Sa China, naging transaksyonal na lang ang relasyon nila. Para sa Rusya, ito ay usapin ng kanilang pag-iral. Ang hindi pagkakapantay ang dahilan, kaya tuwing negosasyon, kasunduan o litrato ay parang palabas lang. Kaya mahalaga ang sandaling ito. Naranasan na natin ito noon. Noong 1950 at 50s, magkaibigang bansa sila bago sirain ng ideolohikal na tunggalian. Noong 1960, nagtutukan sila ng sandatang nuklear. Noong 1970s, inayos nilang muli ang ugnayan, ngunit laging dikta ng China. Ngayon sa 2020-SS, nauulit ang kwento. Nag-uumpisa ang pagkakaibigan sa magarbong deklarasyon at nauuwi sa tahimik na pagtataksil. Mahalaga ang mga bagong lamat dahil sintomas ito ng relasyong nabuo sa desperasyon at kawalan ng tiwala. Hindi lang hiwalay na insidente. Nais ng Rusya ng isang kapatid sa armas. Ang nakuha nito ay isang maingat na kapitbahay. Masaya sa pagbili ng murang enerhiya, ngunit ayaw makibahagi sa gastos ng mga ambisyon ng Moscow. Ang pagbagsak ng mga subsidya sa metal, ang bumagsak na kalakalan, ang pagbabago ng tono, lahat ng ito ay tumutukoy sa isang bagay. Halos wala ng lakas ang pakikipagsosyo. Noong 2014 matapos ang aneksasyon ng Crimea, iniiwasan ng mga kanluraning mamumuhunan ng Rusya. Para ipakitang may malalakas pa rin siyang kaibigan, nilagdaan niya ang original na kasunduan sa Power of Siberia isa kasama ang China. Noon pa, Beijing ang nagtakda ng kondisyon. Pumayag ang Moscow sa mababang presyo at pinasan halos lahat ng gastos sa konstruksyon. Kinailangan pang mangutang ng malaki ni gas para pondohan ang proyekto dahil limitado lang ang tulong na ibinigay ng mga bangko sa China. Pagkatapos ng 5 taon, nang magsimulang dumaloy ang gas, hindi agad dinagdagan ng Beijing ang pag-aangkat. Naghintay muna ito hanggang bumaba ang pandaigdigang presyo bago dagdagan ang pag-angkat. Maaga pa lang, naitatag na ang ganitong pattern. Ginagawa ng Rusya ang mahihirap na gawain, habang kinukuha ng China ang benepisyo kapag gusto nila. Pamilyar ba? Nangyayari ulit ito ngayon. Ang pagkakaiba ngayon ay mas mahina na ang Rusya sa pagkakataong ito. Lumiliit ang reserba, humihina ang teknolohiyang pundasyon, at halos tuluyang nahiwalay sa kanlurang pamilihan. Bawat palyang kasunduan at pagkaantala ay lalong nagpapakita ng kahinaan. Samantala, natutunan na ng China laruin ng perpekto ang larong ito. Nakakamit nito ang murang enerhiya, geopolitikal na benepisyo, at neutral na imahe ng walang isinusukong mahalaga. Sa ekonomiya, malaki ang agwat nila. Ang gross domestic product ng China ay 10 beses na mas mataas kaysa Rusya. Iba ang antas ng industriya, teknolohiya, at pandaigdigang kalakalan nito. Ang Rusya ay natira na lang bilang supplier ng kalakal na may sandatang nuclear. Nagpapakita na ng bitak ang alyansang Brazil, Russia, India, China, South Africa na dati pinuri laban sa kanluran. Pinangungunahan ng China ang grupo, habang kapit ang Rusya para manatiling mahalaga. Ang Brazil, Russia, India, China, South Africa Summit ay parang photo op lang kay Putin. Nagpapakitang hindi siya ganoon ka-isolated. Makikita rin ang hindi pagkakapantay na ito sa maliliit na detalye. Kapag nakikipagnegosasyon ang mga kumpanyang Chino sa mga kasosyong Ruso, hinihingi nila ang bayad agad-agad. Garantiya sa yuan ang hinihingi nila, hindi sa ruble, para makaiwas sa panganib. Sa mga patas at expo, laging nasa gilid ang mga produktong Ruso habang nasa sentro ang mga kalakal ng China. Tahimik itong kahihiyan,
na di kayang aminin ng Moscow. Sa politika, halata rin ang pagkakaiba. Pinapatakbo ni Xi ang disiplinado at sistematikong sistemang prioridad ang pangmatagalang katatagan. Pinapatakbo ni Putin ang isang estado na pinapagana ng takot, propaganda at tahimik na mga solusyon. Kapag tinitingnan ni Xi ang Moscow, nakikita niya ang pagiging pabago-bago. Laging may panganib sa bawat kilos ng Kremlin. At maaaring biglang mawala ang mga pangako. Para sa China, ang ganitong biglaang sitwasyon ay masama sa negosyo. Sa Moscow, di na maibabalik ang lumayong ugnayan. Wala nang tiwala. Kahit mag-alok si Putin ng diskwento o magpakumbaba sa China, hindi magbabago ang pangunahing bagay. Ngayon, ang Rusya ay isang junior partner na wala nang maiaalok, kundi murang enerhiya at delikadong politika. Alam ni Xi ng kanluran at ni Putin ang katotohanan. Kaunti na lang ang opsyon ng Rusya sa hinaharap. Maari nitong tanggapin ang mga kondisyon ng Beijing para sa Power of Siberia 2 na nangangahulugang mawawala ang pera at kakakayahan sa pakikipagtawaran. Maari nitong ipagpaliban ng walang hanggan na nanganganib magdulot ng problemang pampolitika sa loob ng bansa at masira pa ang kredibilidad nito sa ibang bansa o kaya'y subukang humanap ng mga bagong kaalyado. Pero bawat alternatibo ay mas hindi praktikal kumpara sa China. Halimbawa, bumibili rin ang India ng langis mula Rusya. Pero mas kaunti, may mga merkado sa Africa at Latin America pero hindi nila mapapalitan ang bilyong kita o sopistikadong supply chain. Nakulong ang Kremlin dahil sa heograpiya, politika, at kayabangan nito, habang nakikinabang ang China sa soft power. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng distansya kay Russia, pinapalakas nito ang sarili nitong imahe bilang isang praktikal at maaasahang tagapagganap. Napapansin ng mga leader sa Europa, Asia, at Africa na kalmado, inuuna ng Beijing ang sariling interes at iniiwasan ang alitan na nagpapahina sa iba. Sa kabilang banda, tila padalos-dalos at pabago-bago ang Russia sa politika na may mahahalagang aral para sa mundo. Babala sa ibang bansa ang pagbagsak ng kooperasyon sa enerhiya ng Russia at China na gustong umasa sa Moscow. Mukhang kumikita sa papel ang mga kasunduan sa Russia pero may mataas na panganib sa politika at hindi tiyak ang mga pakikipag-partner. At kapag ang isang partner tulad ng China ay may iba pang mga opsyon, ang mas mahina ang siyang nagdadala ng lahat ng panganib. Habang may ingat na umaatras ang China sa Moscow, gumagawa rin ng sariling konklusyon ang ibang mga bansa na nanonood lang. Ang India, halimbawa, ay maingat na naglaro ng mga barahan nito. Patuloy itong bumibili ng diskwentong langis mula sa Russia, pero nag-iingat din itong masyadong masangkot. Pinalakas ng New Delhi ang ugnayang pangdepensa nito sa mga bansang kanluranin, habang pinananatiling transaksyonal lamang ang mga kasunduan nito sa enerhiya kasama ang Moscow. Ang hindi pagkakasundo ng China at Russia ay nagpapalinaw ng isang bagay. Kapag ang mga makapangyarihang bansa ay hindi magkasundo, ang matalinong hakbang ay ang pagiging flexible, hindi ang pagiging tapat lang. Ginagawa rin ng Turkey ito. Binabalanse ang kalakalan sa Russia, tahimik na nilalapitan ng NATO, at pinalalawak ang impluensya sa gitnang Asya. Hindi ideolohiya ang basehan ng alyansa ng mga bansang ito. Kalamangan ang habol nila, at ang paghina ng kontrol ng Moscow ay nagpapalakas sa kanilang negosasyon. Sa katunayan, habang mas tumatagal na mukhang mahina at umaasa ang Russia, lalo pang magpapakita ng lakas ang iba pang regional na kapangyarihan. Pinapanood ng Iran, Brazil, at Indonesia ang mga pangyayaring ito. Tinatantiyan nila kung paano makinabang nang di minamana ang problema ng Russia. Dati, sentro ang Moscow ng multipolar na mundo. Ngayon, ito ay nagsisilbing babala kung anong mangyayari kapag inilaan mo ang lahat ng puhunan sa isang kasosyo at natalo. Sa huli, ang Power of Siberia 2 ay sumasalamin sa mas malawak na relasyon ng Russia at China. Sobra ang pagtaya ng Russia sa sarili, kalmado at maingat ang China, at nagyayabang ang Moscow sa mga alyansa. Tahimik na tinitiyak ng Beijing na mas napapakinabangan nito ang ugnayan kaysa Russia. Ang hindi pagkakapantay ay hindi pansamantala kundi estruktural. Habang natitigil ang pipeline, lumalaki ang agwat sa kita at lumalala ang international na pag-iisa. Nahaharap ang Russia sa matinding katotohanan. Hindi talaga naging pangligtas na plano ang pagtalikod nito sa Asya. Hindi rin kailangan ng China ang Russia tulad ng pangangailangan ng Moscow sa China. At bawat nabigong negosasyon, bawat pagkaantala, bawat magalang na pagtanggi ay nagpapalinaw niyan. Para sa Moscow, hindi lang ito usapin ng enerhiya o ekonomiya, kundi pati kredibilidad, kapangyarihan, at reputasyon. Isa itong leksyon sa sobrang kumpiyansa sa sarili, paalala na ang pakikipagpartner ay nangangailangan ng balanse,
at babala na ang pagngiti sa harap ng kamera ay hindi nagbabago ng realidad. Pinapanood ng mundo habang natututo ang Rusya na may kapalit ang pagiging mas mababang katuwang ng mas matalino at malakas na kapitbahay. Maaaring maantala ang pipeline, maaaring maipagbaliban ang mga kasunduan, pero hindi maikakaila ang katotohanan. Kontrolado ng China ang sitwasyon, kaya napipilitang sumunod ang Rusya. Sa dulo, hindi lang mamimili ang nawala sa Rusya, kundi pati ang safety net nito. Sa mundong ang kaalyado ay parang mamumuhunan. Ang ganitong pagkawala ay mapanganib. Salamat sa panonood.